sa doktrina, ito lang naman po ang iglesyang dinudoktrinahan pa lang kayo. Kahit pa paano, pinagkakagastusan na kayo. Ako po yung nag-i-initiate ng doktrinang may pagkain, may merienda, may hapunan. Alam kong pag lumapit ang tao, gustong makinig ng salita ng Diyos, meron diwa ng Diyos na umaakay doon. Ang palagay ko po sa lahat ng lumalapit na nakikinig, mga tao ng Diyos. Tao rin po ako. Takot din akong mamatay pagka nararamdaman kong mamamatay ako. Naaawa ako doon sa aking mga maiiwanan. Naawa ako sa aking mga anak, sa aking mga apo. Meron po kasing mga taong umaasa sa aking mga kapatid. Sa akin dumadaing, parang dependent po sila sa akin. Natatakot akong maiwan kayo mga kapatid. Natatakot din akong maiwan si kapatid na Daniel. Alam ko na marami siyang makakaaway pag wala na ako. Ang akin lang hiling sa Diyos, sana huwag magkaganon. Naawa ko sa aking anak. Kilala ko po si kapatid na Daniel. Alam ko ang kanyang puso. Alam ko ang kanyang diwa sa gawain. Ngayon pa lang po naaawa na ako sa kanya dahil maraming mga traidor. Maraming mga taong nag-iisip ng masama. Subalit ang akin pong tiwala ay ang Diyos. Kung sakaling ako'y mawawala, naniniwala akong bibigyan siya ng karunungan, ng tatag ng loob, para maakay ang bayan ng Diyos na ito. Kaya ang aking pakiusap, mga kapatid, sana kung mayroon kayong anuman duda, kung mayroon kayong anumang saloobin, manalangin po kayo sa Diyos na sana tulungan kami naman na huwag kaming maging masama kagaya ng naiisip ninyo. Gayon din naman kami. Alam nyo, hanggang wala po akong nakikitang anumang masama, ang palagay ko naman sa inyo, kayo'y mga taong sa Diyos. Until the time na mahayag na yung kanilang masasamang intensyon, saka lang ako nagkakaroon ng naiisip. Yung tanungan ni kapatid na Daniel, sabi niya, nagpapatawad siya dahil yun ang utos ng Diyos. Pero tinatandaan niya yung taong gumagawa ng katraiduran at paninira sa kanya. Ang tanong niya, nung isang araw na siya nagtitext, sabi niya, tatanong ko nga ikaw, Brother Eli, kung mali ba yung aking ginagawa, tinatandaan ko. Hindi mali yun. Nasa Biblia yun. 16:17 ng Roma. Pakibasa mo, kapatid na Luz. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga kapipisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan.
at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sino mang pinanggagalingan ng pagkakampi-kampi, mga katitisuran, pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. Meron kasing mga kapatid na pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. Minsan kamag-anak ko pa eh. Meron pa akong kamag-anak na lahat ng makausap niya nagiging laban kay kapatid na Daniel. Kamag-anak ko man yun, naniniwala akong traidor yun, mga kapatid. Traidor yun sa katotohanan. Hindi mananampalataya yun. Kasi kung mananampalataya yun, maniniwala siya sa akin. At kung naniniwala siya sa akin, igagalang niya yung espiritong nasa akin. Dahil sa ipinakikita niyang gano'n, naniniwala ako, hindi ko kapatid yun sa Diyos. Kahit kamag-anak ko pa. Kaya ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mga katitisuran, at laban sa mga aral na inyong napag-aralan, silayo kayo sa kanila, wika ni San Pablo. Ang masasabi ko po, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nandiyan pa rin kayo. Nakita ko pa ang araw na ito. Salamat sa Diyos, mayroong mga kapatid na sa kabila ng matinding panggigiba at paninira ng kaaway, naniniwala pa rin kayo sa ating pagsasama-sama